Good morning. So yung kotse natin nagkaroon ng problema sa yung sa gas, tumatagas. Tumatagas talaga bawat bomba mo ng naka-experience ba kayo ng bawat bomba nyo ng gas pedal may nag-spray sa ilalim. May gumaganon parang yung sa spray. Tapos syempre maamoy mo lang may gas, no? Naamoy ko kahit saan ako magpunta, amoy gas. Kala ko gas ng ng ibang sasakyan. Lately ko lang nakita, last week, nakita ko sa akin pala galing. Tapos ang dami, nag-spray sa garahe, no? Sabi ko, lakas ng gas, tagas ah. So sinundan ko, no? Kala ko mga mga alam mo na yung gasket o yung ang tawag dito, yung hose. Kala ko yung hose na hiwa o sa kalumaan na nagkaroon ng maliit na leak. Pagka nagkakaumandar yung sasakyan, lumalabas dun. So hinahanap ko, hindi ko makita. Tapos tinignan ko sa carb. Yung carb medyo may tumatagas, no? Nag-gas. Kala ko dun. Hindi pa rin. Tapos hanap ako ng hanap. Wala akong makitang hose na sira. Tapos ang matindi nito, hindi siya nagli-leave ng mark, no? So pag overnight na, pag tinignan mo yung parking mo, walang gas. Wala na. Siyempre nag-evaporate na eh. Gasoline siya kasi. Pero ang lakas sa gas. So iniisip ko tuloy. Kala ko, pinatweak ko kasi yan sa sa racer. Yung nagre-race sila ng mga Mitsubishi. Pinatweak ko yan eh. Ginawa kong pang racing. Yung in advance, tinatawag nila doon advance. Parang alam mo yung overclock mo yung computer, no? Yun in advance nila. Yan. Bali yung anong ginawa, yung idling yata. Parang hindi lang basta idling eh. Parang yung timing niya. Yung timing niya sa pagpalo, mabilis. Kaya akala ko doon galing yung paglakas ng gas niya. Pero lumakas yung power. Pala galing sa fuel pump. Tapos alam mo niyo yung mga symptoms pa nito, yung pagka start niyo sa umaga, kailangan pang bombahin, alam mo yun, yung bombay mo pa ng 10 times. Sa mga lumang cars to kasi ngayon electronic na eh. Sa mga lumang cars, bobombay mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saka mo palang may start. Ibig sabihin overnight bumababa. Kasi pala meron palang parang diaphragm yun. Alam mo yung diaphragm? Yung tayo may diaphragm, di ba? Yung speaker may diaphragm. Yung parang membrane, yun ang tawag dun eh. Iba papel, yung iba plastic, yung parang membrane na yun ang magdidikta ng pressure at saka yung parang one way lang yung hangin, no? Makakahigop siya pero hindi na siya makakabuga. Ganun yun, may diaphragm pala yung mga fuel pump. So hindi ko na-diagnose yung problema ko eh. Merong master mechanic, no, si Eric. So pinuntahan ko siya, kaya lang busy siya. Tinuro na lang niya sa akin. So dahil nga 1994 tong mga Lancer, yung mga Mitsubishi Lancer, mga Evolution, marami mga pyesa yan eh, kasi sikat pa rin siya hanggang ngayon. Marami siya, pumunta ka lang sa tabi-tabi dyan, kahit na anong auto supply meron siya, parang Toyota. Yung Mitsubishi parang Toyota din na marami pa ring pyesa, at pumunta ka sa Shopee, Lazada, may pyesa pa rin. Sabihin marami pa rin gumagamit nung Lancer Evolution series, no. So ito yung made in Japan na replacement. Kasi kung original siguro to baka abutin to ng mga 8,000 ganun. Pero pag replacement sa Japan, no, alam ng kapatid ko kasi nagdi-deal yung kapatid ko sa mga kotse, di ba? Yung mga ganyan, mga pinachop-chop namin ng mga kotse, tapos ibenta by parts. So alam niya yung itong brand na to, Aisin Japan. So yung fuel pump, dalawang klase pala to. Yung isa yung pinakamalapit na sa makina, nakadikit siya sa makina. Tapos yung isa sometimes nasa ilalim, kagaya nitong Mercedes, ang fuel pump nito doon sa may pinakailalim, doon sa may ilalim na ganon, sa may gitna, para siyang ganon, parang hotdog pero pump yun. Ang pinapump nun yung fuel galing sa gas tank. Yung iba naman nakadikit sa gas tank, no? Kagaya nung Hyundai na kinalas natin, di ba, nakadikit sa gas tank yung kanyang fuel pump. Kukunin yung gas, dadalhin sa makina, no, para magkaroon ng parang nagahata papunta sa makina. So hindi masyadong hirap along the way. Tapos doon sa may pinakamakina meron ng ito yun, nakadikit sa makina. So ito, nakita ko to, una sinearch ko muna sa internet kung magkano, tsaka kung tinignan ko muna siyempre sa Lazada, Shopee, no.
Pumunta muna ako dun sa kaibigan ko. Sabi ko, available yung parts na yan. Tapos, tinanong niya, magkano yan? Sabi niya, mga 2,000, ganun. Pumunta ako dyan sa tabi-tabi. Ang presyo, mga 2, 3, ganyan. Pero out of stock. Out of stock. No? So, finally, nag-ikot-ikot ako. Siniguro ko yung model number. Pinicturean ko yung nandun sa sakyan. Para sigurado. No? Ito, parang ano ito yun. Ang tawag nila dyan, manual pump eh. Parang ito, gumagalaw ito. Gumagalaw ito sa loob. Hindi ito sa makina yan yung nakabolt to. So ito yung diaphragm ito. Ito. As you can see, selyado siya oh. Ayan oh. Kinrim po. Selyado, pero kung tutuusin, kung diaphragm lang ang papalitan, pwede sana eh. Kung na-detach to, diaphragm lang papalitan, pwede sana yun. Eh kaso buo pala bili, buo. So ito inabot to ng 2456 ganun, 2446. Walang delivery kasi yung free eh. Tinimingan ko eh. Yung parang may sale doon sa Lazada. Free delivery. Ayun, 11 yata yun o 10. Tapos so dyan sa labas nagtanong-tanong ako, 2.6 daw. Pero ikakabit nila 300 ganun. So ganun 2629 bale. Eh ito naman 24 something lang no. Sabi naman ng kaibigan ko, kaya kong ikabit to. Kilala naman niya ako. Ikakabit mo lang naman yung hose. Ayan, 1, 2, 3, 4. Diba? Kukunin mo lang sa dating pwesto niya. Tapos tighten the bolts. Kaya lang dito magkakaroon tayo ng parang sealant, no? Lalagyan natin. Ito yon. This is 100 pesos pero ang laki-laki naman pala. Oh, ang laki oh. Oh. Ano to yung magiging alam mo yung pag wala kang mabiling rubber na eksakto diyan, gawa ka na lang kumbaga. Gawa ka na lang ng sarili mo. 'Di ba? Kasi may mga makina talaga na wala na yung rubber niya. So yun, ikakabit natin to doon. So yun na, yun ang mga simptomas ha. Buti pa nga yung ito mahirap nga kasi wala, nag-evaporate nga yung gas eh. Pero tignan mo kung titingin ka sa ilalim ng sasakyan mo, malalaman mo kung anong sakit niya. Kung may oil, nag-oil leak. Either nabasag yung oil pan dahil may nadaanan kang bato, o kaya maluwag na yung mga gasket o lumuluwag yung makina mo, kaya tumutulo yung langis, tapos titignan mo pa rin kung gaano karami. Kung coolant naman, may butas yung radiator mo, yung coolant system. Bakit ka nag-overheat? Kasi lumalabas yung coolant or lumalabas yung tubig. So makikita mo yun sa pag-alis mo sa garahe mo, maamoy mo tubig, coolant, oil, no? So brake fluid, lahat maamoy mo eh. Ito lang kakaiba kasi gasolina ang nag-evaporate kaya hindi makita-kita. So yun, kakabit natin to, gagamitin natin to, sealer. And then hopefully maayos na. So mahirap din kasi hindi nagagamit yung sasakyan dahil nag-stock up lalo na yung mga old cars na ganyan. Bali 2 weeks na yata yan eh. 2 weeks nang hindi ko nagamit kasi nantay ko pa to, medyo matagal. So madali lang to, kabit natin. So ayan nga siya, nakadikit sa carbo, diba? So ito, tagal natin itong hose na to, itong hose na to, ito. See, pag tinignan mo naman eh, ayun oh. Diba, yan yung kakabit natin. Tingnan mo pares ng pwesto. Ayan na, napalitan na. So, walang kahirap-hirap. Hindi naman masyado nahirapan, madumi lang syempre. So ito yung pinalit oh. Ito yung dati. So ayan, yung hose lalagay mo 1, 2, 3, 4. Ito ano lang ito eh, excess, yung overflow. Tapos yun, sinaksak mo lang dahil mechanical eh. Magmo-move to habang gumagalaw yung diaphragm dito. So ayun na siya, titignan natin na kung successful, sisindihan natin. Okay, start natin na. Ang ultimate naman na malalaman natin kung gumana na yan is wala nang tulo sa ilalim. So nag-minor naman ng tama.